Sa ating pag-aaralan po nitong hapon mga kapatid, ipagpapatuloy po natin kung saan ho tayo natapos nung nakaraan na linggo patungkol po sa gawa, motibo at layunin ng ating Panginoon. Napag-aralan po natin kung bakit po ibinigay si Jesus para po sa mga tao dito sa mundo. Ito po ay dahil sa pag-ibig ng Ama. Nakita din po natin ang motibo at layunin ng pagsugo po ng Ama sa Anak. Hindi upang hatulan ang mga tao po dito sa mundo, kundi sa pamagitan po ni Jesus, sila po ay mabigyan ng kaligtasan. Subalit, pagdating po natin dito sa talatang 19 hanggang 21, dito ho natin makikita na nais po pahabain ni Juan ang kanyang paliwanag patungkol po sa paghatol ng Diyos. Dahil sa isang banda, nakita ho natin that ang mga taong sumasampalatay kay Jesus ay hindi na po hahatulan ng Diyos. Pero sa isang banda, hindi na po kailangan hatulan ng Diyos ang mga tao dito sa mundo sapagkat hinatulan na sila. Ngayon, ipapaliwanag po sa atin ni Juan mula po sa versikulo 19 hanggang 21 kung bakit po nasa estado ang mga tao sa mundo po dito in the past and in the present, in a state of condemnation, at bakit po sila condemned. Pero bago po natin himayin ang mga tekstong ito, nais ko muna ibigay as an overview what is taking place. We have seen earlier in the chapter the necessity kung bakit po kailangan makaranas ang bawat tao ng born-again experience. Because without the born-again experience, hindi po nila makikita o mauunawaan o makapasok sa presensya at kaharian ng Diyos. At dahil po dito, mula po from verse 16 hanggang 21, may dalawang kampo lamang na napapasukan po ng tao. Sa isang kampo, ito yung kampo ng kaligtasan. These are those who will enter into the kingdom. These are those who have a saving relationship with Christ. And there is another camp, the camp of condemnation. The camp of those whose souls will enter into damnation and not into eternal life. Dito ho natin makikita mula po sa versikulo 19 hanggang 21, dito po nahuhulog ang bawat tao, either in the saving arms of Christ or in the death penalty and condemnation of the wrath of God. So ngayon, malalaman po natin bakit nga po ba hinatulan ang mga tao na hindi sumampalataya kay Jesus. Sabi po dito in verse 19, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. In English, this is the judgment. Or in the NIV, this is the verdict. Light has come into the world. Natutunan po natin last week, hindi po dumating si Kristo in this world to judge or to bring judicial punishment sa mga tao. But in one sense, according to verse 19, kitang-kita po natin, dumating si Kristo as light to judge. Pero bakit po ito ang ginamit ni Juan na salita? Kung sa verse 18, Jesus did not come to judge but to save. Pero in verse 19, dumating ang ilaw na si Kristo to judge. Is there a contradiction? The answer is no. Ang ibig sabihin po na salitang judge po dito is not necessarily judicial punishment, kundi to expose yung maling gawain ng mga tao. Kasi kung natatandaan po natin, if we turn in chapter 1 of the Gospel of John, yung salitang ilaw o liwanag, dito po unang binanggit in John chapter 1, talatang 4. Kung atin po babasahin sa Juan kapitulo 1, talatang 4, ito po ang nakalagay. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito'y ilaw, dahil ito ang nagbibigay liwanag sa mga tao. Or in English, in Him was life, and the life was the light of all human beings or mankind.
Now, ang ibig sabihin po ng salitang ilaw o liwanag is not to be interpreted as literal light. Light na nagmumula po sa mga ilawan po na ito, o ilaw o liwanag na nagmumula po sa araw. But rather, metaphorically, ang ibig sabihin po ng salitang liwanag po dito is the exposure of the truth of Jesus Christ. Ang kalooban ng Diyos Ama that is exposed by His Word na walang iba kundi si Kristo na nagsilbing ilaw dito po sa mundo. Na tuwing naririnig po nila si Jesus, nakikita nila si Jesus, nababasa po nila si Jesus, nakikita po nila ang kanilang kasamaan. Pero the question is, how do people respond sa liwanag ni Jesus? Well, kung ibababa po natin ang basa sa talata 9, tignan niyo po ang nakalagay, verse 9. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa pamagitan niya, hindi siya kinilala ng mundo. Verse 11, pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan, pero tinanggihan siya ng karamihan. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. He came to that which was His own, but His own did not receive Him. So dito, nakikita ho natin kung ano po ang nagiging response ng mga tao sa liwanag ng Diyos. Ang liwanag ng Diyos ay ang Kanyang salita. At ang salita na binabanggit po dito ay ang salita na nagkatawan tao na walang iba kundi si Jesus. Nung makita po ng mga tao itong Jesus at napakinggan po niya ang kanilang mga pangangaral o napakinggan nila rather ang kanyang pangangaral, hindi nila matanggap. Hindi po nila masasabi po natin inaccept with embracement, with love, or with affirmation. Bakit po? Dahil meron po nakaukit sa kanilang mga puso isang bagay that is right now written in the hearts of men. At ano po yon? Wala po silang pagmamahal sa Diyos. Nabanggit ko po sa inyo several Sundays ago that the number one reason why kung bakit ayaw tanggapin ng mga tao si Jesus is not because the message is not clear, but rather it is so clear that they hate the truth. Hindi matanggap na marami na hindi sila matuwid. Hindi matanggap na mga marami na sila po ay walang kaugnayan sa Diyos. Hindi matanggap na marami na ang kanilang paraan ng paglilingkod sa Diyos ay hindi aprobado kay Yahweh. Kagaya po ng mga Pariseo. Akala po nila na sa kanilang pag-aaral ng kasulatan, sa kanilang pagiging aktibo sa loob ng sinagoga, sa kanilang mga hinahandog na alay upang sila maituring, matuwid, at sa mga tradisyon na kanilang kinakapitan, hindi nila matanggap na ang mga bagay na yan ay hindi aprobado kay Yahweh. Kaya si Kristo bilang liwanag, ayaw po nila tanggapin ang paraan ng Diyos. Ayaw nila tanggapin ang mensahe ng Diyos, ang mensahe na nagbibigay ng kaligtasan. No wonder why sinabi na ating Panginoon Jesucristo, I am the way. Doon pa lang hindi na matanggap ng mga tao. How can you be the way? May sariling way ako. May sariling paraan ako. May sariling paraan ako sa paglilingkod sa Diyos. Pero hindi nila matanggap. Jesus is the way. Jesus' way is God's way. Jesus as the way is the only way to the kingdom of God. Pero hindi nila matanggap. Pero hindi pa natapos ang ating Panginoon. Sabi po niya, ako ang katotohanan. He is the truth. Sa ating mundo, may dalawang klaseng definisyon ng katotohanan para sa tao. May tinatawag subjective truth, na kung tawagin po sa ibang termino, relativism. At may tinatawag objective truth, nang ibig sabihin, hindi po ito kanya-kanyang opinyon. Meron itayong basihan, meron tayong pamantayan, meron tayong objective standard of truth. Sa mga tao who live under subjectivism,
na kung tawaging relativism, ito ang kanyang paniniwala. Kanya-kanyang paniniwala na lang yan. Ito ang paraan mo, ito ang paraan ko. Iyan ang pananaw mo, ito ang pananaw ko. So ngayon, wala nang basihan kung ano po ang katotohanan. At yan ang hindi matanggap ng mga tao sa panahon po ni Kristo. They were living under subjectivism. This is my authority. This is my belief. This is my way. Pero sinabi na nga po ni Jesus, I am the way. Wala nang ibang daan. Wala nang ibang katotohanan. This is God's objective truth. Now, ang bawat isa ho sa atin ay may katotohanan. Pero hindi ho natin masasabi, tayo ay katotohanan. Iba yon. Kapag sinabi mo ikaw ay katotohanan, kahit kailanman hindi ka nagkapagsinungaling o hindi namuhay ng baluktot dahil ikaw ay katotohanan. Pero dahil lahat ho sa atin ay nagkasala at nahulog po sa kadakilaan at pamantayan po ng Diyos, we may possess truth because of Christ, but we are not the embodiment of truth. The fact na sinabi po ni Kristo, I am the truth, means lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang itinuturo, lahat ng kanyang iniisip, kinikilos, sinasabi, ay punong-puno ng katotohanan. Pero ang mabigat po nito mga kapatid is, yung salita ni Kristo, ako ang katotohanan, kung hindi po siya Diyos, He is worthy of death. Dahil po sa statement na yon. Bakit po? Dahil sa lumang tipan, ang Diyos ay tinatawag, Yahweh of Truth. I am Amen. Alam niyo po ba mga kapatid, kapag sinasabi po natin Amen after every prayer, after every song, after every preaching, what you are declaring is, let it be true, so be it. This is truth. Yun ang ibig sabihin po ng Amen. And the fact na sinabi po ni Jesus, I am the word of life. I am the way and the truth. Dahil ayaw tanggapin ng mga tao na siya nga ang katotohanan po ng Diyos. Sila'y hinatulan. Sila'y binigyan ng verdict. You are guilty. Why? Because you did not receive my word. And sino po yung word na binabanggit po ng Biblia? It is Christ. And therefore, nung sinabi po ng ating Panginoon, hinatulan na sila ng Diyos because they did not believe in Jesus. They had their own way of thinking. Bukod pa ho dito, how come they did not believe in Jesus? Ano po ba nilalaman ng kanilang puso? Balikan po natin ang John chapter 3. Tingnan niyo po nakalagay dito sa talatang 19. Bakit hindi nila tinanggap si Jesus? Sabi po dito, hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit, mas ginusto nilang manatili sa dilim kesa sa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. In English, but people loved darkness instead of light, because their deeds were evil. Now, this is fascinating. Now, sa John 3:16, you have the words, for God so loved the world. Now, yung ginamit po na salitang loved the world sa Griego is the exact same word na ginamit po dito in verse 19. Kung sa Juan 3, this is sa East, it says, for God so agapesin, Tontheon, loved the world. Ang ginamit po dito sa verse 19 is exactly the same. Ngunit mas minahal, agapesin, nila manatili sa dilim. Now, it's one thing na nananatili ka sa dilim because you have to. Lalo na if you're playing hide and seek. You remain in the darkness, you hide somewhere because you have to. Pero iba, that you remain in darkness because you love it. The word love is a strong verb. I love my father. I love my mother. I love my wife. I love my children. Or, I love God. Pero yung sabihin po nino, o sabihin po natin,
I love darkness. That means the heart has not been transformed. So kapag nagbabahagi po tayo ng ebanghelyo at ang nagiging response po ng mga tao is, I'll think about it. Wag muna ngayon. I'm not ready to give my life to Christ. In reality, ayon po sa Biblia, the reason why they don't want to accept Jesus is because they love the darkness. Hindi dahil hindi malinaw ang iyong pagpapaliwanag. Hindi dahil tinanggap nila kalahati and then the rest ibibigay po nila next time. Hindi ho. Ang sabi po ng Biblia, kaya ayaw ng mga tao sa katotohanan ng ebanghelyo ni Kristo is because mas mahal nila ang kadiliman. Now, tuwing ginagamit po ni Juan ang salitang kadiliman sa kanyang aklat, sometimes ito po ay tumutukoy sa literal na kadiliman. Halimbawa, Nicodemus came to Jesus by night. That is literal and as well spiritual dahil he came in darkness in his mind. He was blind. But the word darkness, kapag ginamit po metaphorically in the Gospel of John, it means namumuhay po sila sa kapangyarihan ni Satanas. They are under Satan's domain. They cannot hear the truth. They cannot see the truth. They cannot come to the truth. Why? Because they're in darkness. Their minds have been darkened. Nabalitaan po namin, marami po mga bata na pinapatay, nire-rape. Yung mga iba, because of desperation, niluluto ng buhay. We've also learned last night, bakit po nagawa ng mga Assyrians sa panahon po nila Amos, sa panahon po nila Jonah, sa panahon po ng mga ibang minor prophets, kagaya po nila Nahum, bakit po napakalupit na mga gawain ng mga Assyrians na kahit ang mga buntis, papatayin po nila ang mga buntis at huhugutin mula sa sinapupunan po nila ang kanilang mga sanggol. At yung mga buhay na kriminal, binabalatan po sila. Bakit po nagagawa ng tao yung ganong klase mga kasamaan? Is because they loved the darkness. Kagaya po ni Cain, nung pinatay po niya ang kanyang kapatid na si Abel, nagawa po ni Cain na bastusin ang Diyos pamagitan ng ganong klaseng sagot. Nung tinatanong siya ng kanyang may likha, nasaan ang iyong kapatid? Bakit? Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? At ano ang ginawa niya pagkatapos po siya? Hatulan po ng Diyos. With protection at the same time. Ang sabi po ng Biblia, umalis si Cain to the land of Nod, away from the presence of God. Pero hindi po natapos doon. Saan po niya nakuha yung ganong klaseng ugali na tuwakbo sa presensya ng Diyos? Kay Adan. Nung nagkasala si Adan at si Eva, ano hong ginawa ng mag-asawa? Nung lumalakad po ang presensya ng Diyos in the garden, the Bible says, they hid themselves from God. Why? Because they loved the darkness. Because of their shame. Because of their guilt. Kaya ang tao po, ayaw po niya sa liwanag, bukod pa ho sa pagmamahal po niya sa kasalanan, ayaw po niya nalalantad ang kanyang pagkatao. Tandang-tanda po namin, nung kami po ay nagbabahagi sa labas, may mga ilang matanda na tinabihan po namin, and the moment na binabanggit na po namin patungkol po sa kamatayan at kasalanan, iho, teka lang ha, may pupuntahan lamang ako. Hindi na bumalik. Hindi na tinapos ang diskusyon. Bakit po? Dahil ang taong nasa dilim, ayaw po niya nilalantad ang kanyang tunay na pagkatao. So sino ho ang naloloko? Walang ibang taong naloloko o nadadaya kundi ang ating mga sarili kapag tinatakbuhan natin ang katotohanan. Kaya mapapansin po natin, napakarami po mga tao palipat-lipat po ng simbahan na kung tawaging grasshopper Christianity.
Palundag-lundag, bakit po? Masakit dito sa church na ito. Lilipat na ako sa iba. Kapag tinamaan sa iba, lilipat na naman sa iba. Hanggang paikot na paikot. Hindi na malaman kung sino ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na malaman kung sino mga kapatid niya sa pananampalataya. Dahil palundag-lundag ho siya. I'm sure many of you have experienced people like that. Both men and women. Ayaw mo tanggapin my lifestyle, Pastor, fine. I will move elsewhere. Marami ganyan in the city of Winnipeg. Pero no matter which church nilalapitan po natin, o kung saan man tayo lumilipat rather, at the end of the day, hindi tayo mananagot sa pastor o sa simbahan. Mananagot po tayo sa Diyos. Hindi simbahan ang magliligtas sa atin kahit lumipat po tayo sa ibang simbahan. Kahit pumunta ka pa kina John MacArthur, R.C. Sproul's church, Paul Washer's church, it is not the church that will save you. It's Christ. Minsan makakarinig tayo, lilipat na ako sa ibang church dahil masyado mahigpit dito. O ang iba naman, ayoko sa church na to dahil pinipilit ako na gamitin sa ministeryo. Sa iba na lang ako, doon na lang ako makikinig, at least hindi ako ginagamit. May mga ganun. Yan yung mga binabagit po sa Biblia, nananatili sa kadiliman dahil ayaw po nalalantad ang kanilang pagkatao. Yan ang epekto ng liwanag. Subukan niyo po manatili sa dilim. Nang ilang taon, walang ilaw. There's no rain of sunshine entering into that room. You're in the darkness. The moment the light flashes your eyes, masakit. Because your eyes are not used to it. Your eyes have been used to darkness. Ganoon din po tayo noon, mga kapatid. Sanay po tayo, our natural spiritual habitation was darkness. We loved the world. We hated Christ. Hindi natin masasabi, mahal natin si Kristo noon. If we were in darkness, we hated Christ. We may have believed in God superficially, but the heart loves the world. The only reason why we love Christ today is because nilapit tayo ng Ama sa liwanag. Anak, dito ka. Huwag ka manatili dyan. Hold my hand. I will take you out of darkness and into the light. Kaya nasabi po ni Juan, if you are in Christ and the life of Christ is in you, you have been passed from death unto life. Inilipat ka niya. So napakabigat pala ng kasalanan ng nananatili sa kadiliman. Ang taong nananatili sa kadiliman remains in darkness not because they have an option, but because they love it. They love darkness rather than the light. Kaya that word agapeson, the same word na ginamit sa verse 16, ginamit din po sa verse 19 to show a contrast. Ito ang pag-ibig ng Diyos. He gave His life for the world. And verse 19, ito ang pag-ibig ng mga tao sa dilim. They hate Christ, they love darkness. Such a destructive contrast. At dahil po dito, bakit po nila minahal ang kadiliman? Dahil, sabi po dito, ayaw po nila lumapit sa Kanya nagbibigay liwanag. Bakit po? Dahil masama ang mga ginagawa nila. Sa Tagalog, the word suppress, sinugpo. Sinusugpo po nila ang katotohanan. Kagaya po ng mga atheists. Ayon po sa Roma 1, para sa mga atheists, they know there's a God. Alam nila. Every single person on the face of the earth, regardless if you're agnostic or atheist, you believe there's a God. But the reason why they fight against it is because the Bible says, ayaw nila lumapit sa liwanag dahil masama ang kanilang ginagawa. Roma 1, napakalinaw. Sinusugpo po nila ang katotohanan dahil alam nila galit ang Diyos sa kanilang mga gawain. So dito, masama ang mga ginagawa nila. Moreover, if you turn with me mga kapatid, here in the book of John chapter 12,
Sa John chapter 12, talatang 43, makikita po natin kung paano po gamitin yung salitang agapesin or loved in a negative sense. Verse 43, tignan niyo po. Sapagkat mas ginusto or mas minahal or agapesin, mas ginusto pa nilang purihin sila ng tao kesa ng Diyos. So buhot pa ho of a person loving darkness, that's why they remain in it, ang itsura pala ho ng loving darkness in the Gospel of John is, they want the approval of men rather than God. Tayo po ba mga kapatid, may sakit po tayo of being man-pleasers? We just simply cannot say no to people. You are invited, you are encouraged to do something, you are tasked with something, you have the ability to say no, but you simply just don't want to say no, dahil may kahinaan po tayo of being man-pleasers. Hindi tayo makatanggi. Ganyan ang mga Pariseo. They want to be pleased by men. They want the delight of men. They want to be glorified by men. Isinasabi po nila ang opinion ng Diyos, ang commandment of God, ang righteousness of Christ. Ganyan ang tao. Hindi na balim, isang tabi natin ang Diyos, wag lang tayo mapahiya sa mga tao. That's a weakness. Yan ang naging problema sa aklat ng Galatia. Yan ang naging problema ni Pedro sa aklat ng Galatia 2. Alam ni Pedro na ang mga Hintil ay tinatanggap na ng Diyos by faith. Pero nung makita po niya ang mga Hudyo, because he was a man-pleaser, he compromised the gospel with his actions. Kaya ang ginawa po ni Pablo, diniretso po niya si Pedro harap-harapan. Kung ikaw na nagsisilbing Hudyo ay namumuhay na parang Hintil, bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay kagaya ng mga Hudyo? Hypocrisy. Because he was a man-pleaser. Sa lumang tipan, another man-pleaser was Haring Saul. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, sabihin mo kay Saul, patayin si Agag, patayin ang lahat ng mga kanyang kalaban. At kahit ni isa sa mga kayamanan ni Agag, huwag mo kukunin. Pero ano po ang ginawa ni Haring Saul? He did the complete opposite. He preserved the life of Agag. He took the plunder. He took all the things that were forbidden through the prophet Samuel. At nung tinanong po siya ni Samuel, bakit mo nagawa yun, Haring Saul? Ano po ang kanyang sagot? Dahil ito ang gusto ng mga tao. Kaya sinabi po ni Pablo sa Galatia 1:9 hanggang 10, if I am a pleaser of man, I am not a slave of Christ. Tayo po ba ay men-pleasers? There's a difference when you're pleasing man for the glory of Christ. Halimbawa, ginagawa mo yung para ikabubuti po nila. It is our job to please the church through Christ. Pero iba, when you please men to the point it dishonors Christ. Iba yun. Halimbawa, gagawin natin ang lahat para po sa iyong ikatitibay at ikalalago sa iyong pananampalataya. Gagawin mo ang lahat because you please Christ through your service to your brothers and sisters. Pero kung ikaw ay niyakad, oy, huwag ka na maggawain, oy, huwag ka na manalangin, oy, huwag ka na magbasa ng Biblia. Magpingpong na lang tayo. Kumain na lang tayo sa labas. Saka na yan, may next week naman. Or, hindi, tuluan mo ako sa bahay. Mag-vacuum tayo. Huwag mo na unahin ang gawain ng Diyos. You are now a pleaser of man, not a pleaser of Christ. Ganyan ang mga Pariseo. Yan ang bunga ng mga taong nananatili sa kadiliman. May kakayahan na gawin ang tama, pero ayaw. And I'm speaking about Christians. We have the privilege and the power from the Holy Spirit to do what is right. But if you do not exercise that grace na ibinigay sa atin ng Panginoon,
how are we any different from those who are in darkness? You know, I've been thinking about this for a very long time. Kapag ako po ay bumabaksak at nagkakasala, ang madalis ko po nasasabi sa aking sarili is that I am struggling. But when the more I think about the word struggling, ano po bang ibig sabihin ng struggling? Well, struggling can have different connotations. I have challenges. Do I really have a challenge? And if it means challenges, what does that mean? So the more that you look at the word challenge, sa konteksto po ng Biblia, what I really mean pala is this. Kapag sinasabi ko I'm struggling is that I'm having trouble obeying Christ here. And the reason why I'm having trouble obeying Christ here is hindi ko pa handa na ipagsisihan ang bagay na ito. Yung pala ibig sabihin ng struggle. Now, struggle, if you mean by struggle is that wala kang kapangyarihan mula sa banal na Espiritu upang ikay tulungan, yes, you're struggling. Kasi wala kang power from the Holy Spirit. Pero kung ibinigay na ang banal na Espiritu, pero hindi tayo nagpapakumbaba sa Espiritu, when temptation comes, which means, Lord, nararamdaman ko na, I'm weak, please help me, help me, help me. Now you're resisting. Now you're submitting. That's biblical. Pero kung sasabihin natin, I'm struggling, pero ito ang itsura ng struggling, alam ko kasalanan nito, pero magpapatuloy pa rin ako. That's not struggling. That's an excuse. We use at ginagamit ko yung salitang struggling para matakpan yung talagang tunay ko na pagkatao, and that is, meron pang mga bagay na hindi ko pa talaga pinagsisisihan. That's the truth. Pinagbibiroan po namin mag-asawa about our eating habits minsan. We talk about our favorite chips. Bilang mga kapatiran in the church, alam niyo ho ang kahinaan ni Pastor. There's a specific chips that I really love. Pero think about it this way. Look at this analogy. As I'm opening those chips and I'm eating my Arriba, and I'm saying, you know what, I'm really struggling. No. I opened it, which means ginusto mo. You're eating more than 5 pieces of chips, you're not struggling. Ginusto mo yun eh. Ganoon din sa kasalanan. Hindi natin pwede sabihin, alam mo, I'm really struggling, but you keep coming closer and closer and closer to your sin. That's not struggling. We're making an excuse. Excuse yun eh. Now, bakit ko po nagiging bukang bibig po yun noon? Is because kapag pinaniwalaan mo ang isang bagay na hindi totoo, you start believing it to be truth. When you believe a lie for too long, it becomes truth. Nandyan ang Espiritu Santo. Not by might, nor by power, but by His Spirit. Nandyan ang Espiritu Santo. Sabi doon, you, through the Spirit, can mortify the deeds of the body. But the problem is, may mga bagay na hindi po natin pinagsisisihan. Kaya para hindi tayo malantad, we say, I'm struggling. I'm struggling. But that's not the truth. Now, si Pablo was different. Si Pablo, he did not know the work of the Holy Spirit. Nung sinabi po niya sa Roma 7, the things I do not want to do, I end up doing. Because he was lack of knowledge. Saan nanggagaling itong power source to overcome sin? Siya mismo ang nagsabi, but I thank God through my Lord Jesus Christ that by His strength I can overcome. Mga kapatid, we can have victory over sin because you have knowledge of the source, and that is Christ through the power of the Holy Spirit. Do not entertain how powerful your sin is. Entertain how powerful Christ is. For greater is He who is in you than he who is in the world. Pero the more you entertain and praise your sin, kasi malakas ang kasalanan dahil napakahina ko, yes, that's true. Pero mas malakas si Kristo if you submit to Him.
Pero ang mga tao sa dilim, hindi nila aaminin yun. Hindi ito kasalanan. No, hindi ito kasalanan. Mahal ko to, hindi ito kasalanan. So nananatili sila sa dilim. And the more na binibigay mo ang liwanag, ang sabi ng Biblia, ayaw nila na dumapit sa liwanag dahil kitang-kita at nalalantad ang kanilang pagkatao. Ayoko dyan sa church na yan, masyado mahigpit, masakit. Nang ibig sabihin, nabubunyag ang aking masamang pagkatao. That's the truth. Pero sino ho ang nagbubunyag? Ang Diyos. Ang Diyos na hindi itinuturo sa atin kung saan tayo nagkakamali ay hindi Diyos ng pag-ibig. Pero tayo po ay sinusugatan po ng banal na Espiritu. Bahagi na po dito dahil kung nasaan ang sugat, naroon din ang gamot ng Diyos. Sinusugat po tayo ng Panginoon para lalo tayo tumibay. At lalo po tayo maging kagaya po ni Jesus. So therefore, when Jesus or when John says, mas ginusto po nila na manatili sa dilim dahil masama ang mga ginagawa nila. Ito po ay isang deskripsyon ng isang taong hindi pa naboborn again. Kaya wag po tayo madidismaya. Kung may mga tao ho kayo na hinihikayat, binabahagian, pero ayaw po nila makinig sa inyo, it's not because hindi kayo magaling. Hindi dahil hindi kayo mga tunay na mananampalataya, kundi dahil mas mahal po nila ang kasalanan kesa sa iyong Panginoon. That's the truth. Verse 20. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Now, in English, the word ayaw niya sa liwanag is not strong enough sa Tagalog. In English, look what it says. Everyone who does evil hates the light. Now, we could say, I don't like that color. Or we could say, I don't like that food. Or minsan, jokingly, I don't like that person. And we know that the word I don't like, hindi masyado mabigat na salita. But when you start to say, I hate, ano sinabi po ni Kristo when you use the word hate? Raka. When you say raka, hateful, you are in danger of hellfire. Now imagine this. Marami po tayo kinamumuyan. I hate sicknesses. I hate the virus. I hate sin. I hate death. Pero the fact na sinabi po ng mga tao, I hate the light, is another way of saying, I hate Jesus. I hate Jesus. Now, I want us to listen to this. Kapag pala hindi handa ang tao na ibigay ang kanyang buong pagkatao sa Diyos, kapag ang tao ay hindi pa handa na paglingkuran si Kristo, kapag ang tao ay ayaw pa magdesisyon na paglingkuran si Jesus, according to God's point of view, he hates Christ. There's no other way of putting it. Hindi natin pwedeng lokohin ng ating mga sarili, I love Jesus, I'm just not ready to give my life. Then you hate Christ. Your opinion doesn't mean anything because this is God's Word. God's Word says you hate the light. That's why you don't want to come to Him. You don't want to serve Him. You don't want to love Him. You don't want to give yourself to Him because you hate Him. And why do people hate the light? Because when you come to the light, you can't remain in darkness. Hindi mo pwede kunin yung mga nasa kadiliman at ilagay sa liwanag. Because chances are, masusunog yung mga bagay na yan. Kagaya po ni Lot, yung asawa ni Lot. Ang puso niya nasa Sodom at Gomorrah. Ang katawan niya was outside of Sodom and Gomorrah. Pero kung dahil po ang puso po niya ay naroon, where your heart is, that's where your treasure is also. Hindi niya mabitaw na Sodom and Gomorrah. Ano po ba ang nasa Sodom and Gomorrah? Kabaklaan, greed,
worldliness, immorality. Yon ang hindi mabitawan ng asawa ni Lot. And that's why the Bible says she turned into a pillar of salt. Now, there are those na naniniwala that their sins will never be exposed, ever. May mga nababalitaan po kami noon-noon pa. When it comes to the government, may mga ginawa yung mga politicians, pero binayaran na lang yung mga tao upang manahimik. Meron naman, binayaran po nila yung abogado ng isang malaking halaga upang hindi po siya magsalita. Pero there is no amount of money that will get you out of the judgment of God on that day. Walang maitatago. Ang mga ito, if I stay away from the light, no one is going to know what I'm doing. Pero sinabi na po ni Jesus, through the Spirit, through John, their ways and their actions will be exposed. This is what I fear. Bilang mga Kristiyano, we should tremble. Panginoon, meron po ba ako naisip na hindi tama? Meron po ba akong lihim na ginagawa na pinipilit ko itago? Meron ba akong ginagawa na hindi alam ng mga tao, ng aking mga magulang, asawa, anak? Meron po ba akong ginagawa na hindi din alam ng church? Posible. Posible. But all of that is going to be exposed one day. Kung bilang mga Kristiyano, nanginginig na po tayo, and our only hope is Christ, ang mga ito ay hindi nanginginig sa takot. Dahil ang taong patay sa espiritual, walang nararamdaman. We should be thanking God that kung may nararamdaman katakot sa Panginoon is because binuhay ka niya. Pero ang taong walang takot sa Diyos, wala siya nararamdaman. There was one atheist na wala ho siyang ginawa. He's a very famous atheist by the name of Christopher Hitchens. Kapag pinanood po ninyo ang mga debate ni Christopher Hitchens, siya po ay isang well-known apologist for the atheist religion or denomination, whatever you want to call it, organization. Wala ho siyang ginawa kundi i-blaspheme ang Diyos. Siya din ang may aklat. He wrote a book and I have it. His book is called God is Not Great. Wala ho siyang ginawa kundi i-disrespect ang Panginoon. The way He designs things, He disrespected it. God is not a good being. At tuwing nakikipagdebate po siya, ang kanyang galit sa Diyos ay kitang-kita. Talagang nilalapastangan po niya si Yahweh. To the point, dumating po ang oras ng kanyang kamatayan. At ano po ang kanyang ikinamatay? Mouth cancer. Why mouth cancer? Coincidence? Ginagamit niya ang kanyang bibig to fight against Yahweh? And then, ang kanyang kamatayan is mouth cancer. Coincidence? No. Si Kristo bilang banal na mandirigma will fight against evil and judge them. Kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. No wonder why sinabi ng Biblia, let your words be edifying. Whatever we say to God, whatever we do for God, it has eternal consequences. Pero nakakalungkot ang mga taong ito, mga kapatid. Binibigay mo na yung gamot pero ayaw nila lumapit sa gamot. Binibigay mo na ang kaligtasan pero ayaw po nila ang kaligtasan. And there are some of you who have this burden in your family. Iniiyak nyo sa Diyos ang iyong mga asawa. Iniiyak nyo sa Diyos ang iyong mga anak. Pero huwag kayong susuko, mga kapatid. Dahil kung tayo hindi natin alam kung sino mga pinili ng Diyos, ang Diyos ang nakakaalam.
At kung niloob ng Diyos na ang iyong mga minamahal po sa buhay, asawa, mga anak, is in fact the chosen of God, rejoice knowing there is a time they will come to Christ. Just do not lose hope. Kaya nga, habang nasa sambahayan po sila, ibigay mo ang ilaw, ibigay mo ang ilaw. Pero wag mo lang ibigay, ipakita mo rin ang liwanag. Have you ever thought about it? Kung bakit po sinabi ni Yahweh kapag ang isang lalaki at ang isang babae ay nagkaisa na, sila ay aalis na sa tahanan o hindi na sila dedepende sa kanilang mga magulang? Have you ever thought about that? When you think about that concept, aalis, hindi na dedepende sa kanilang mga magulang, and then pagpasok po sa Deuteronomio, bago umalis yung mga bata sa loob sa kanilang mga tahanan, kailangang aralan. When you think about those two principles and teachings and you mesh them together, habang yung mga yan ay nasa loob, you have 24/7 evangelism opportunity for them that the other people do not have. So habang nasa loob po sila ng tahanan, God has given you the grace. Mga magulang, give them Christ, show them Christ para sa kanilang pag-alis ng sambahayan. Hindi ka nagkulang sa kanila. No wonder why sinabi po ng kawikaan, train up a child the way that should go, so that when they grow up, they will never forget it. Di ba nakakatuwa mga kapatid na ang ating mga minamahal na anak, kasama natin umaawit ang mga himno, rinig na rinig ho natin. It's because you're training them up. Though that training has not been perfected, pero they are sanctified in a certain way na wala sa mga ibang bata sa labas. Kaya sinabi po ni Pablo sa unang Korinto 7, kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya, kung ang iyong anak ay hindi mananampalataya, God has sanctified them through influence down sa iyo. And has blessed them. Pero ang mga ito na nananatili po sa kadiliman, they have an opportunity if they're in a Christian home. And I want those who have not yet confessed Christ to listen very carefully. If you are living in a Christian home where your parents are Christians, you are the most blessed individual on the face of the world. Why? Because you have parents that fear Christ. But here is the warning for you. God has given you grace to live in a home where your parents are Christians so that you can come to saving faith in Christ. Not many children have that opportunity. Pero ano po ang ginagawa ng mga bata ngayon? Do you want to come to church? Maybe next time. I'm too tired, Dad. I'm lazy, Dad. I'm lazy, Mom. I'm tired, Mom. I'll go to church next time. Hindi nila nauunawaan the grace of God in that privilege. Kaya mga magulang, huwag kayong malulungkot kung nadadala ninyo ang iyong mga anak at mga asawa. Because this is grace. Hindi man po nila tinatanggap pa ang Panginoon as we speak, pero biyaya pa rin po ito ng Diyos para makakilala po sila. Buot pa ho sa ginagawa po ninyo sa loob ng tahanan. Pero yung mga tao sa labas na binabanggit po ni Juan, they really hate Christ. They don't want anything to do with Christ. Now, ito po ang dangerous. Pastor, ako mahal ko ang Panginoon. Sila, they really hate Christ. Hindi ho mga kapatid, bago ka na born again, ganyan din tayo. Bago tayo na born again, yan din ang estado po natin. You hated Christ. So ngayon, if a person hates Christ, how did they come to love God? Verse 21. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Now, anong ibig sabihin po nun? Ang lahat na mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. What does that mean? Ang salitang gawa po dito, perhaps is a reference to them trusting in Jesus. Now, I want us to listen very carefully to this.
Our faith in Christ is a gift. Sabi ng Biblia, you are saved by grace through faith, and not of works. It is not from your own selves. Faith is a gift. Pero in another sense, faith is also a work. Basahin po natin ang John chapter 6. Dito po tayo sa John chapter 6. John chapter 6. And let's begin here mga kapatid sa talatang 28. John 6 verse 28 to 29. Sabi po dito, kaya tinanong ng mga tao si Jesus, ano po ang dapat naming gawin upang masunod namin ang ipinapagawa ng Diyos? Sumagot si Jesus, ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin na isinugo niya. The work of God is this, to believe in the one He has sent. Na ano po ang kinalaman po nun sa binasa natin kanina sa Juan 3:21? Well, you see two different people. May tao na mahal po nila ang kadiliman, kinamumuyan po nila sa Kristo, kaya nananatili po sila malayo sa Diyos. Pero yung mga taong nagmamahal kay Kristo, dumalapit sa liwanag. Bakit po? Para maipakita po nila sa lahat ang kanilang mga gawa na ito'y gawa ng Diyos. Anong ibig sabihin po nun? Ano yung gawa na tinutukoy ni Juan dito? It means yung gawa ng pananampalataya kay Jesus. Hindi ka pwede lumapit sa liwanag kung walang gawa ng pananampalataya. Paano yung pastor? Ang pananampalataya ay biyaya. Grasya yan ng Panginoon. Pero sa Juan 6:29, ang pananampalataya kay Jesus ay gawa. How does that work? Well, here's what it does. You cannot come to Jesus in the first place. And you cannot place your faith in Christ in the first place. So faith and believing in Jesus cannot come from you. Pero the fact na sinabi po ni Jesus, nung tinatanong po sila ng mga Hudyo, ano yung gawa na pwede namin gawin? So sinabi ng Panginoon, hindi niya sinabi, ito yung gawa mo, kundi ito ang gawa ng Diyos, manampalataya ka sa akin. So sa madaling salita, kaya yung mga tao na nananatili po sa dilim, na walang pag-ibig kay Kristo, na kinamumuyan po nila si Jesus, kung bakit po sila hindi lumalapit is because wala silang kakayahan. Yung mga lumalapit sa liwanag ay binigyan ng kakayahan. At yung kakayahan po na yan na gawa nila through faith is really ang gawa ng Diyos. So in other words, bakit ka nabago? Kitang-kita namin ang pagbabago ninyo, bakit kayo nabago? O kapag nakita ng mga kamag-anak ninyo, kapitbahay ninyo, mga katrabaho ninyo, kaibigan ninyo, nabago ka. Ano nangyari? Bakit sila nagpapatotoo? Because they see a work. But where did that work come from? It came from God. So in other words, ito ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay po niya ang kanyang anak, verse 16, upang hindi tayo hatulan, verse 17. Nas pamagitan po niya maligtas tayo, verse 18. At hinatulan na po niya ang mga tao sa ganitong paraan by separating those who are in darkness by those who are in the light. Verse 19 and 20. Para ang lahat ng lalapit sa Kanya ay maging kapuri-puri sa harapan ng Diyos dahil ito ang Kanyang gawa at hindi nating gawa. You are here today as part of the church because you are the product of God's work. Tatandaan niyo po yan mga kapatid. Kayo ang produkto ng biyaya at pagmamahal ng Diyos. Although that product is not yet perfect and you're still being conformed and molded into the image of Christ, pagdating po ng kanyang ikalawang pagbabalik, as He is, so shall you be. Are there any here this afternoon that are still in darkness?
Come to the light. Si Kristo mismo ang nagsabi in John 9, in John 12, habang nandito ang liwanag, lumapit ka. Dahil may araw at panahon, mawawala na ang liwanag. Nang ibig sabihin, where is the only time for hope? Now. Because after this life, there is no more hope. Once a man dies, it's over. Huwag natin sasabihin, mahaba pa buhay ko. Bakit? Umiinom ako ng vitamins. Marami akong gamot. Di natin alam mga kapatid, baka yung gamot pa ang pumapatay sa atin. Gamot man o wala, ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Kaya ikinagagalak ko mga kapatid, ang mensahe na ito dahil tayo na may galit noon sa Diyos. And we had no right to be angry at God. Tayo that hated Jesus. Nagawa ng Diyos sa kanyang pagmamahal para sa atin na baguhin ang ating puso from hatred to love. He predestined you before the foundation of the world to love Jesus. What amazing grace, mga kapatid, ang ating naranasan. Kaya kung kayo po ay nagtitipon, tuwing tayo ho ay nagtitipon tuwing linggo, tanggalin na po natin ang attitude na makasalanan na, man, pagod ako saka na lang. Next time na lang. No. Tuwing tayo nagtitipon, tuwing tayo po ay nagiging partaker of the Lord's communion, you are showing Jesus thanksgiving by saying, thank you, Lord, for saving my soul and giving me the privilege to enter into your presence through Christ. Wala na po ang hatol ng Diyos sa atin because mga anak na po tayo ng liwanag because of Jesus. That being said, will you take this time to walk and approach the light? Will you take this time to repent and surrender your life to Christ? Now is the time. Because after death, it is the beginning of eternity. And how we respond to the light has eternal consequences for this life and the life to come. Jesus has come as light so that those who will come to Him may manifest the work of God. As we pray.